What's up? This is MC. Sa videong to, ang pag-uusapan natin ay counting at basic operations. So marahil yung ilan sa inyo, alam na to, bakit pa natin to pag-uusapan, pero malay nyo naman may matutunan pa rin kayo sa videong to. So kapag sinabi natin counting, pagbibilang, lahat naman na tayo siguro marunong na magbilang. Kahit yata hindi pa tayo nag-aaral, marunong na tayo magbilang. Pero formally, natututunan natin yan sa kindergarten. At kapag nagbibilang, ang ginagamit nating numbers ay counting numbers. At nagsisimula yan sa 1, susundan ng 2, 3, 4, 5, and so on. So, hindi pa naman tayo nagbibilang kapag wala pa namang objects. Magbibilang lang tayo kapag present na yan. Kaya hindi tayo nag-start sa 0 kapag counting number. Nag-start tayo sa pinakamababang posibleng makita na, which is 1. Susundan ng 2 at mas mataas pa. At kapag nagbibilang, kapag tinuturuan ng mga bata, syempre, hindi pa naman natin sinasama ang mga fractions at decimals. Though matututunan rin naman sa elementary yan, pero sa mga pinakaunang sessions, counting numbers muna tayo. Ngayon, proceed naman tayo sa 4 na basic na operations: addition, subtraction, multiplication, at division. Kapag sinabing addition, nagsasama-sama tayo ng mga bagay. Halimbawa, meron ka ng 14 pesos, binigyan ka pa ng 25 pesos, magkakaroon ka na ng 39 pesos. Or kapag mahirap i-add yan, sinusulat natin sa pa-vertical na paraan, kung saan naka-align ang mga 1s digits, ang mga 10s digits, at iba pa. So sa example natin, tag 2 digits lang naman. At sa addition, meron tayong concept na tinatawag na carrying. Pero hindi na natin yung expound sa video to kasi sure naman akong master na natin ng addition ng elementary pa lang. At kung hindi pa or mas matataas na yung mga numbers, pwede naman na natin i-calculate yan. Ngayon, proceed tayo sa subtraction. Halimbawa, meron tayong 42 pesos, binawasan ng 17 pesos, ang may iwan, 25 pesos. So, sinusulat din natin yan sa pa-vertical na paraan. At instead naman ng carrying, ang concept naman na ginagamit natin dito ay borrowing. At sure naman ako na master na din natin yan. At ngayon, mag-proceed naman tayo sa multiplication. Pwede kasi natin itong i-view bilang repeated addition. Paano yun? So, halimbawa, mag-a-add tayo ng 5 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ang answer dyan, syempre, 15. Kaya lang, kumpara sa isa pang way, masyadong mahaba yan. Pwede naman kasing ganyan. 3 times 5. At ang sagot pa rin dyan, 15. So, kung paulit-ulit lang naman yung i-add natin, pwede na nating i-shortcut yon, bilangin kung ilan yon at i-times na lang. Ngayon naman, ang division, pwede nating i-view bilang repeated subtraction. Halimbawa, meron tayong 20 divided by 5. Ang pwede nating itanong, ilang beses natin pwedeng isubtract si 5 kay 20 para ma-reach natin yung 0. So, hindi to laging applicable pero applicable to kapag walang remainder. So, ang sagot doon, kunyari hindi pa natin alam, bilangin natin 20 minus 5, 15, minus 5, 10, minus 5, 5, minus 5, 0. So, 4 na beses. Kaya ang sagot doon, 4. 20 divided by 5 is 4. Again, isummarize lang natin. Kapag multiplication, pwede nating i-view bilang repeated addition. Kapag naman division, pwedeng i-view bilang repeated subtraction until we get 0. So hopefully, meron kayo natutunan sa video na to at thank you for watching and see you on my other videos. Bye-bye.